Pag-usapan natin itong pagsuko ni Bong Revilla. Itong patungkol kay Bong Revilla, gatas na gatas. Kota na ang kalaban sa politika nitong si Bong Revilla. Komentaryohan po natin. Ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. So, unang topic, ito yung lumalabas na picture niya dati. Yung dati niya di umanong kaso. Sige, pagbigyan natin sila. Taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang Meron ba kayo napupuna? Maputo lang natin saglit. Meron ba kayo napupuna? Ginagatasan na si Bong Revilla. Gatas na gatas po pa. Pambira. Isipin po natin, di ba? Ang layo na natin doon sa mastermind. Alam naman natin kung bakit ginigipit to si Revilla. Obvious naman na yung mga kalaban sa politika. At hindi lang yan, alam naman natin ito, may malapit kay BP Sara. So talagang, alam naman natin, pag ikaw namarkahang Duterte, tapos kalabang sa politika, no? Kikita mo, paulit-ulit. Pati yung dati niyang kaso, nilabas yung picture. Di ba? So hindi ko alam kung sinasadya na ito ng media or ito ay nagkataon lang. Or siyempre, sabi nga natin, dahil artista, malaking balita. Alam naman natin, pag malaking balita, ibabalita kasi may interaction. May viewers. Pag may viewers, may kita. So, gatas na gatas. Alam niyo yung mga vloggers na wala nang ma-vlog binabanatan si FLM, ganun. Or pumapanig kay, alam mo yung ganun, ginagatasan na ng ginagatasan. Ito naman, ang main motive dito, bukod sa kalaban sa politika, ang main motive dito, para ilihis yung balita. Hindi mapag-usapan masyado yung flood control. Hindi mapag-usapan yung iskandal na yan. At higit sa lahat, para masabi na may ginagawa ang gobyerno. O eto, kaibigan ng presidente yan pero wala siyang magagawa. Pinapairal niya yung batas sa Pilipinas. Gago! Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi yan ang palabas ng presidente. Pero alam naman natin, trinaydor din niya si BP Sara. Bakit iniimbestigahan si BP Sara? Dahil sa confidential funds. Sino mas malaki confidential fund? Si Bongbong o si Sara? Si Bongbong. Pero sino yung dinidiin? Si Sara. Ano sabi ni Marcos kay Sara? BFF daw niya si Sara. Ganyan din ang sinasabi niya kay Bong Revilla Kaibigan niya to si Bong, di ba? So nakikita natin, gagatasan to. Kota na dito. Kota na yung gustong palubugin si Senator Bong Revilla. Sa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Kita mo? So pinapakita, walang VIP treatment dito. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada, na hindi masyadong loud yung brand,
o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. Mhm. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Kapag hindi ho namin papapasukin. Yon. So sa madaling salita, na kinukwento rito, naka-yellow shirt siya. Bawal ang tatak at kailangan tatatakan. Kung meron silang sariling dala na yellow, tatatakan ng PDL. So yan yung kwento. Yan ang kwento ng buhay ni Bong Revilla. Gatas na gatas. O ano pa? Yun. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Front Ay, ayun pa. 3,000 ron. Pantay sila. Walang VIP treatment. Hindi VIP si Bong Revilla. Ang galing ng gobyerno. Di ba? Patas sila. Ano pa? Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Ayo, purihin natin ang Pilipinas. Purihin natin ang administrasyon. Bakit? Dati, magkano lang ang budget? Ngayon, 100 pesos na per day per PDL. Ang galing ng gobyerno ngayon, no? Sige, purihin natin. Ano pa ang makukuha natin sa balitang ito? Yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Yon! Yan ang buhay ni Bong Revilla. Ano pa pag-uusapan nating balita? Saba. Ay! 100 pesos lang ang allowance ni Bong Revilla sa pagkain at kumain siya ng saba. Alam nyo, may naaalala akong congresswoman dito sa saba na ito. Ewan ko ba't naaalala ko siya. Oo, yung dating may driver. Sino ba yan saba na yan? Sige, saba ang almusal ni Bong Revilla. Di ba? So gatas na gatas, di ba? Bukas hulaan natin anong balita. Bukas ang ulam ni Bong Revilla, champurado. Palakpakan ng gobyerno. Ano pa? Ano pa ang isusunod ninyo? Ano pa? Paano pa natin gagatasan ito si Bong Revilla? Hindi, sikat to eh. Siyempre, pag-uusapan to. Oy! Di ba kahit ikaw hindi ka interesado sa politika, pero ganyang artista. Di ba? Siyempre, pag-uusapan yan. Isipin mo, sikat na artista, mayaman. Saging na saba lang pinapakain. Ang galing ng gobyerno. Di-triggered na naman yung mga mahihirap. Kita mo, pantay ang gobyerno natin ngayon. So pag-uusapan natin mga media. Bukas, anong suot ni si Bong Revilla nakasuot ng lumang kulay dilaw na PDL na ginamit na ng 1,000 PDL. Ganon. Champurado ang ulam. Pagdating ng alas 6, patay na ang ilaw sa kwarto nila Bong Revilla. Ano pa? Bong Revilla nakikisawsaw na lang ng sabon sa ibang PDL. Ganon. Patas ang gobyerno. Hindi VIP. Kaya ang sarap eh. 'Di ba? Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para malayo tayo sa totoong usapin. Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para sa ikapupuri ng gobyerno. Breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanya May kamote naman pala. Hindi lang saba. Delima, ano ka na? Yung lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas Ay, pakitanong mo nga, sir. May tanong ako. Humingi ba ng extra rice? Hindi, gusto ko lang malaman kung malakas kumain si Bong Revilla. Humingi pa siya ng extra rice. Anong pag-uusapan natin sa politika? Pagkain ni Bong Revilla. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling giniit ni Interior Secretary John De Cremulya na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng Kaibigan. Kaibigan lang pala.
Kaibigan lang pala. Aroy! No comment. Kayo, anong comment nyo? Iwang naaresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Right. Teka muna nga dito. Bakit ba may... Hindi ko dito, alam ko kumain ako kanina dito. Parang, ba't may alam mo ako ayaw ko nakakita ng plastic sa table ko. Papa, Hoy! Yaya! Ba't ba tayo napupunta dyan? O, sige, tuloy natin ang balita. Hindi na, eyesore eh. Ayoko nakakita. Gusto ko, ayoko nakakita ng plastic sa table ko. Na ano ko, na, Yaya! Nababader ako. Ay, nako, pambira. O, sige, tuloy natin. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hingan ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla? That we do not know. For now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krami Press Corps ay mabilis ang pangyayari, pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa iyo, Julius. Pakitanong, sir, nakamedyas bang matulog si Bong Revilla? Maraming salamat, Gio. Alam nyo, ba't ko po iniano to? Alisin nga natin dito. Ay, bakit? Ikaw lumabas yan. Diyan tayo, dito tayo. Alam nyo kasi, ang tagal na natin nagbabalita about sa vlogging. And about sa politika. And amoy na natin eh. Kami po ramdam na namin. Iisa ang kanilang script. 'Di ba? Sa matagal lang nanonood sa akin. Hindi naman po kami paiba-iba. We are consistent sa aming tayo. Yung sinasabi namin kay Senator Bong Revilla ngayon, yan din ang sinasabi namin before. 'Di ba? Yan din ang sinabi namin kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD. Bakit hindi tayo dumaan sa due process? Dahil ba meron nagsalita na hindi naman reliable na witness, bigla nating papaniwalaan? Pero pagkat patungkol sa kabila, may nagsalita na hindi naman reliable witness, pinapaniwalaan. Diba? Dapat dumadaan tayo sa patas, hindi double standard na pamaraan. Dapat dumadaan sa due process. Itong witness na nagsalita kay Bong Revilla, ulitin ko sa inyo, kung sino-sino pinagtuturo, ni hindi nga niya maituro si Tambi. Kaya po nakakainis eh. Kita natin kung paano nililihis. Napanood ko na yung ginagawa kay Bong Revilla. Aaraw-arawin to. Gagatasan to. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag, ganyan ang ginawa nila kay Tebes, ganyan ang ginawa nila kay PRR, ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Same. Kaya mabigat ako magsalita dito eh.
Dahil alam ko, yung matagal lang nanonood sa akin, they know that I am consistent. Ito yung nakikita talaga namin. Pag meron silang gustong pagtakpan, gagatasan nila ang isang balita paulit-ulit. Pinagtatakpan yung mastermind eh.